Mga ka-sports, Gilas Pilipinas naghahanda para sa pinakamalaking laban ngayong taon. Ang FIBA qualifiers laban sa dalawang malalakas na bansa sa Oceania na kung saan ang Australia at New Zealand. At ngayon pinag-uusapan ng mga fans ang posibleng tall lineup daw ng Gilas na pwedeng mabigay ng malaking problema sa kalaban. Pinangunahan ito ni Benny Boatwright, Kai Sotto, Junmar Fajardo at siyempre si Jordan Clarkson bilang main playmaker. Kung ganito kalaki at kalakas ang lineup, ibang klaseng laban ito. Kung trip mo pong ganitong content, pa-iwan follow at pa-subscribe na din. Tara, simulan na natin. Alam naman natin si Coach Tim Cone ay isang eksperto pagdating sa kanyang triangle offense. Isang sistema na nakatutok sa spacing, ball movement at decision making ng mga player. Sa sistema niyang yan, kailangan mo ng isang matangkad na forward o big man na marunong magbasa ng depensa, may shooting range at pwedeng maging second option kapag nag-collapse ang depensa. Mga ka-sports, dyan babagay po si Benny Boatwright. May taas na 6'10", stretch big na kayang pumukol mula sa labas, marunong mag-post up at magbasa ng double team, at higit sa lahat efficient scorer. Kung i-compare mo siya sa mga traditional na big man ng Gilas dati, si Boatwright ay mas versatile. Hindi lang siya basta rebounder, scorer din siya na pwedeng bumuo ng opensa mula sa elbow, perimeter o ilalim. Isipin mo mga sports, nasa weak side si Kai Sotto, nasa strong post si Boatwright, si Clarkson nasa top bilang playmaker. Kapag nag-collapse ang depensa sa drive ni JC, automatic may open si Boatwright sa corner o sa elbow para sa tira. Kung hindi mga sports, pwede niyang i-drop pass kay Kai sa ilalim. Iyan ang triangle spacing. Kung itatapat mo ang lineup na may Clarkson, Boatwright, Kai Sotto, Junmar Fajardo at isang athletic wing tulad ni Dwight Ramos o Jamie Malonzo, ang makukuha mo ay mataas, mahaba at skilled na lineup. Dahil nga may average height ng ganitong lineup halos 6'7" pataas, may tatlong scorer sa loob at labas, may rim protector at rebounders, at may isang elite creator na si Clarkson. Para sa kalaban tulad ng Australia at New Zealand, malaking adjustment sa kanila ito. Hindi ito yung Gilas na small ball, ito ay power lineup na may shooting. Mga ka-sports, narito po ang mga tactical advantage. Una, mas mahirap i-switch ang depensa ng kalaban. Pangalawa, malaking bentahe sa rebounding at interior scoring. Pangatlo, may sagot din sa zone defense dahil may Boatwright na po tayo sa labas. Panghuli, pwede ring i-run ang fast break dahil athletic ang front court. Isa sa mga pinakamalaking usapin ngayon kung maglalaro ba si Jordan Clarkson sa qualifiers. Ayon sa mga ulat, kung available po si JC, napakalaking tulong ito sa Gilas dahil siya ang magiging main shot creator. Siya ang kayang mag-breakdown ng depensa ng Australia at New Zealand. Pangatlo, higit sa lahat, kaya niyang buhatin ang opensa kapag dikit ang laban. Kung naalala niyo noong 2023 FIBA World Cup, kahit hirap ang Gilas, si Clarkson ang nagbigay ng best scoring output laban sa Italy at China. Ibig sabihin po mga ka-sports, kapag may JC tayo, ibang level ang scoring ang dala niya. Mga key matchup nila. Sa Australia, kilala sa matibay na guard rotation tulad ni na Josh Gaidi at Patty Mills. Sa New Zealand, aggressive sa depensa at athletic sa perimeter. Pangatlo, JC versus Aussie backcourt. Ito ang isa sa magiging highlight ng qualifiers. Ang qualifiers laban sa Australia at New Zealand ay hindi po basta-basta. Ang Australia ay top 5 team sa buong mundo. Ang New Zealand, consistent FIBA World Cup qualifier. Kaya kailangan ng Gilas ang best possible lineup. Kung pagsasamahin mo ang height ni Kai, Junmar at Boatwright plus Clarkson pa at isang 3-and-D wing, posibleng makipagsabayan ng Gilas sa loob at sa labas at sa transition. Hindi lang ito tungkol sa height kundi sa balancing opensa at depensa. Si Boatwright gives shooting in size, si Kai Sotto gives rim protection, si Junmar Fajardo gives insider power, si Clarkson gives creativity in scoring, habang si Ramos, Malonzo or si KQ gives perimeter defense at hustle. Kung matutuloy ang ganitong lineup, hindi imposible makipagsabayan ang Gilas Pilipinas sa Australia at New Zealand. Bagong era ito ng Gilas, napakataas, matalino at may laban. Anong masasabi niyo sa posibleng lineup na ito mga ka-sports? Bagay ba si Benny Boatwright sa triangle offense ni Coach Tim Cone? Kaya bang pamunuan ni Jordan Clarkson ang Gilas sa qualifiers? I-comment nyo si baba at huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe para sa mas marami pang Gilas updates. So paano? Ingat po kayo.